Nagkakagulo ngayon sa mundo ng politika matapos biglang sumambulat sina Ben Tulfo, Atty. Vic at dating Maynila Mayor Isko Moreno sa isyu ng gobyerno. Ayon sa mga ulat, tila lumalakas ang kanilang panawagan laban sa kasalukuyang administrasyon na ikinagulat ng marami. Kasabay nito, umalma rin ang tinaguriang Silent Duterte Backers na tila hindi na nananatiling tahimik sa kasalukuyang takbo ng bansa. Maraming haka-haka ngayon kung ano ang tunay na layunin sa likod ng biglaang pagsasalita ng mga personalidad na ito. Ayon sa ilang eksperto, maaaring may matinding revelasyon silang hawak laban sa pamahalaan, lalo na't kinikilalang mga ito bilang matitinding taga-batikos ng katiwalian. Samantala, patuloy na sinusubaybayan ng publiko ang galaw ng Silent Duterte backers na ngayon tila handa nang ipakita ang kanilang tulay na panig. Habang umiinit ang usapin, marami ang nag-aabang kung may malaking pagsabog pang magaganap sa politika. Maglalabas kaya ng matindi pang ebidensya sina Ben Tulfo, Atty. Vic at Isko Moreno, at ano ang magiging epekto ng muling pag-aalsa ng Duterte supporters? Ang sigurado, hindi pa tapos ang laban at patuloy ang tensyon sa hanay ng gobyerno. At yun nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Bago daw niya sinaynan ito. At sinabi niya dito, because I reviewed it, I analyzed it, and yes, sabi niya in parts, I vetoed it, and so for those of you, sabi niya, up to now na nagsasalita daw, na katulad nila Atty. Vic Rodriguez, Congressman Ungab, si Pangulong Duterte, at tayong lahat na nag-monitor sa kabangagan ni Bangag Jr., ay talaga namang ang sabi niya dito ni Bangag, I can't find those damn blanks items. Sabi niya, we'll keep looking, but I don't really, sabi niya, I'm convinced that they simply do not exist because it's not allowed to exist. Okay? So doon pa lang mga palangga, may sinabi pa ba siya? Doon, anong masasabi niyo? Ha? Bangag talaga, no? Bakit ka mo? Bakit Bangag si Junior? Unang-una, hindi naman yun ang GAA ang sinasabi ni Congressman Ungab at ni Atty. Vic, kaya nga sila nag-file ng petition for certiorari and prohibition para pigilan itong illegal, sabi nga ni Atty. Vic dyan, illegal, kriminal, immoral na pagpirma ni Bangag dito sa bill na ito at naging act na nga. Kaya sila nagpetisyon sa Korte Suprema para pigilan ang 4,057 budol ni Bangag Jr. Hindi totoong binasa niya ito. Paano niya mababasa kung humingiwi siya most of the time, sumisinghot ng pulburon during Christmas season? Ano pa ginagawa niya? Sumisinghot? Hindi niya nga kayang magsalita ng walang script. Okay. Ngayon, mga palangga, ang sinasabi ng mga hinayupak, kaya daw ginagawa ng nila Pangulong Duterte, tayo na mga Pilipino, whether galit ka kay Duterte o galit ka sa akin, as long as you are concerned for your life, for your future, mga kababayan, you have to speak up. Ngayon, kinumpute natin. Kinumpute ko, mga palangga, kung totoo bang binasa ni Bangag ang 4,057 pages. Ito, tingnan natin yung timeline. Alright? Sabi ni Bersamin, nung December, bago yan, mga kaibigan, bago pala yan. Nung December 18, inireschedule, ang sabi dito sa ulat, Marcos rescheduled signing of 2025 budget bill as certain items to be vetoed. That was December 18 of 2024. Then, mga palangging-ging, noong December 26, di ba, supposedly kasi December 20 daw sa signan.
Noong December 26, nagpalabas na naman ng kadyutahan, kasinungalingan, kabangagan, kabudulan, ang bangag na administrasyon. Ang sabi, Marcos thoroughly reviewing. Di ba may pa-picture-picture pa, mga magpa-picture-picture pa ang bangag dyan, di ba? Okay. Yeah. Sabi dito, Marcos thoroughly reviewing items in GAA to ensure constitutionality. Julul. Okay? Next. So, ang sumunod na eksena dyan, ito to. Alright. Marcos, okay? Ito. December 30, okay na, hindi ko nababasahin, alam niya. So, nung December 30, mga hitad, mga palanggingging, ay sinaynan ni Bangag ang bill kaya naging GAA. So, ayon sa ating computation, mga hitad, right. Okay. Kung ikaw ay magbabasa ng libro, kasi ng mga book readers dito, kung ikaw ay magbabasa ng libro na mayroong 250 to 300 words per page, like this, di ba? Itong katulad ditong libro ni Attorney Vic, ayan, available pa rin yan, andyan yung email natin sa baba. So hindi ko lang nabilang kung ilan ang page ang words dito. But anyway, the regular page ng book, check nyo ngayon niya, ay mamaya na kasi nanonood pa kayo. Kung merong 250 to 300 words per page, kung ikaw ay hindi naman mabilis magbasa, if you are a slow reader, ang mababasa mo lang is 150 words per minute. Okay. So, ibig sabihin mga palangga, pag average reader ka, okay? Pag fast reader ka naman, 300 to 400 words per minute. Ngayon, kung titignan mo, ang sinusundan kong formula, total reading time in minutes, okay? Number of pages times words per page divided by reading speed, okay? Words per minute. Based dito sa computation natin mga palangga, sa 4,050 pages, 50 lang ha, libro to, hindi yung GAA. Okay, mamaya kumpara natin. At 300 words per page, di ba? Sa makatuwid, mga kapangapalangga, gawin nyo to mamaya. Kung slow reader ka, slow lang. Okay? At I think ako sa average lang ako. Kasi minsan, yan lang nakakatulog ako pag nagbabasa ako. Kung 150 words per minute equals 8,100 minutes. So, ibig sabihin, matatapos mo yung book na yon ng 135 hours. Okay? 135 hours mga palangga pag slow reader ka. Sige, kunyari fast reader si Bangag. Pagbigyan na natin. Kahit ngumingawi ang buwaka ng ina, pagbigyan natin. Eto, huling-huli ka ng Bangag ka talaga. Kung fast reader si Bangag, 300 words per minute. Okay? So, total of 4,050 per minute. Ay, 4,050 minutes. So, total of 67.5 hours. Yun mga palangga. Doon niya matatapos. Imagine mo, ilan yung compute natin? Kung fast reader siya, 67.5 hours. Tingnan natin. Fast reader, hindi na siya natutulog. Nagbabasa na lang ang gago. Okay, tingnan natin. Tignan natin ang computation ni Madam. Ba't itong calculator natin? Okay. 67.5. Okay. Alright. Okay, tignan natin. So, hindi na siya matutulog yun, ha? 3 days na lang matatapos, walang tulugan. 2.8. We're talking wala tong tulugan. Sinong tao ang makakapagbasa kahit hinyo na hindi ka natutulog, basa ka lang ng basa. Nang gaana. But I'm talking book 2. Pag hindi ka matutulog, 67.5 hours mo siyang matatapos yung 4,050
pages with the minimum 300 words per page. So 2.8, pwede niya talaga matapos, pero maniniwala ka ba na hindi na matutulog si Bangag? At basa na siya ng basa. Di ba? Paano na lang? Diba? That was Christmas season. Marami siyang party, marami siyang sininghutan. Paano ka maniniwala, mga palangga? There's another example. Okay, ayon sa ating pagsasaliksik, di ba? Ang General Appropriation Act pala, mga palangga, ay naglalaman, okay, ang bawat page niya ay naglalaman ng 400 to 500 words per page. Kanina yung binigay kong example sa inyo ay yung libro. Ang GAA kasi ang daming mga kung ano-ano pa, di ba? Anyway, ipagpalagay natin mga hitad, mga palangga, kung mayroong 4,057 pages, ang GAA na ipinagmalaki ng adik niyong presidenteng sinungaling, magnanakaw, kidnapper, smuggler, lahat demonyo, mafia, kartel, mga palangga. Okay, minimum 4,057 pages times 400 words. Okay? So yung kabuuang 4,057 pages, meaning may nilalamang 1,622,800 words. Pero kung 500, mamaya siguro after natin mag-vlog kayo, tulungan niyo ako. Bilangin natin kung ilang words. Andiyan naman yung sa website nila. Anyway, let's say for example, yung 4,057 pages na GAA times 500 words is equals to 2,028,500 words. Ngayon, computein natin. Kapag fast reader ka, katulad di Bangag, fast reader, gusto nyo nagbabasa, robot na. Gumagano ng puta. Sino nga na talaga hayop na buwakan ng Genemes? Okay. Fast reader, kunyari si Bangag. Sino yung paningot natin dito? Paningot ba tayo? Wala dito ah. Okay? Here we go. Kung fast reader siya, minimum 5,409 minutes niya matatapos ang which is equivalent to 90 hours. Fast reader na to ah. Okay, let's compute. 90 hours. Tangay na ka ha. Ginagawa mong tanga Pilipino. Ha? Bangag ka. 90 hours divided by 24. So 3.75 hours niya, 3.75 days niya matatapos. Okay? 3.75 or 90 hours. Yung 4,057 pages na ito mga pala, fast reader na siya. Fast reader na si Bangag. 90 hours. So, sinabi nila, kaya ko binigay sa inyo yung timeline kanina, noong December 26, mga palangga. Okay? Noong December 26, sinabi ni Bersamin na pag-aaralan nila. Okay, nawala ang alindog ko. Na pag-aaralan, sabi ni Julian's World, Guinness yan, na pag-aaralan ni Bangag at babasahin ang GAA 26, 27, 28, 29, 30 pinirmahan niya. So ibig sabihin, kung binasa ng buwaka ng inang adik ninyong presidente, simula nung December 26, pinirmahan ng 30, hindi na natulog. Wala na siyang tulugan. Ngayon, tignan nyo yung timeline. Hindi ko na-check kung ano ginawa niya. May post naman niya dyan sa Presidential Communications. 26, 27, 28, 29. Nag-party ba siya? Sumingot ba siya? Tignan nyo sa page. Pero this is impossible. But we're talking about kung kaya niya magbasa ng 300 word per minute. Paano makakabasa ng 300 word per minute yan eh? Pag nagsalita nga, gumaganon. Gago. Next. Kung hindi naman siya o average reader lang siya, ito mas malupit. Definitely hindi nga siya average reader eh. Below average.
Dahil mas maraming nguya, maraming yiwi. So if average reader lang si Bangag, maximum 10,142 minutes or equivalent to 169 hours. Let's compute that, mga palangga. Let's compute. 169 hours. Hindi to, wala siyang tulugan. Okay? Walang tulugan ang sinungaling na adik. Hinayupak, hindi pa pumantay ang pamong jutang ginemis ka. Okay. So kung average reader lang siya, 7 days niya matatapos. How come? Na binasa ng Julul, simula ng 26, 27, 28, 29, 30, na 4 days, where in fact, kinumpute natin na kung yun lang ang kayang basahin ni Bangag, 7 days to non-stop. Non-stop ito. Hindi siya matutunan. 4 days nga lang eh. Di ba? 4 days lang from 26 to 30. So, ibig sabihin, sinungaling talaga tong gagod to. Kaya nakakagalit tong magnanakaw na to, kidnapper, snatcher, lahat ng mafia pulboroni. Okay. Nung kinompute natin, mga palangga, kung sakasakali na si Marcos Jr. ay hindi naman nagbasa ng 7 days straight o 4 days straight. Dahil natulog, kunyari, wala siya ginawa, basa-basa. Kung si Marcos Jr. ay nagbasa ng 8 hours per day, okay? Kung siya ay fast reader, pwede niyang matapos yung GAA na to minimum to 12 days, maximum to 15 days. You do the math later. Okay? Ibig sabihin, yung tinuran ng Bangag yung presidente, ngayon lang dyan sa Pilipinas, na from December 26 to December 30, nung araw na sinaynan niya, ay isang malaking budol. Budol. Di ba? Sino ang book reader? Sino mga readers dito? Anyway, maximum nga is 15 days. And if you are an average reader, pwede mo siyang matapos in 17 days, maximum 22 days. Okay? So, ibig sabihin, mga palangga, ang sinasabi ko dito, na pwede siyang pwede niyang matapos ng 7 days kung hindi na siya matutulog. Pero wala pa rin. 4 days na lang, sabi niya, binasa na yung 4,057 pages. Eh yung titignan mo, nung binanggit nila sa kanilang press con, from December 26, di ba? Tapos, babasahin pa ni Bangag, December 26, ganyan-ganyan. Pagdating ng December 30, permado pa. Walang henyo. Walang abogado, lalo yung mga abogado, mga nagbabasa. Attorney Vic Rodriguez, Attorney si Pangulong Duterte, at Congressman Marcoleta, mga abogado yan. O sino pang mga abogado? Attorney Glenn Chong. Kayo, mga magbabasa kayo. Kaya nga, I surround myself with smart people kasi natututo ka you know? Kayo ang magsabi, kaya bang magbasa ninyo? Ordinary book or GAA na lang na walang tulugan at wala pong tao. Kahit kakano kagagaling na magbasa ka ng straight, kahit 8 hours, magre-rest ka. Iihi ka pa Kakain ka pa, mag-snack ka. Kung i-base natin yung computation na sinabi ko sa inyo kanina, 8 hours straight yun. So hindi ka naiinom ng tubig kasi the moment na uminom ka ng tubig, umihi ka o nag-snack ka, minus yun sa computation. Sa makatuwid, itong si Bangag Jr. ay nagsisinungaling ang buwaka ng ina. Sabi ni, ito magandang comment, sabi ni Warley Alidon, BBM equals AI. Yes, unless na AI ka. Good point. Nakita ninyo kung paano kayo gaguhin, budulin, magyabang pa na sinasabi na ang nagsasalita tungkol dito sa buy scam na ito ay gusto lamang i-destabilize ang gobyerno para mag-issue, just in case na I hope manalo ang apela nila Attorney Vic Rodriguez, di ba? Na mapigilan, magbigay ng ano tawag dito?
TRO, okay? Ay ang sinasabi ni Bangagdan, gustong isabotahe, gustong isabotahe what do you call it? Isabotahe, i-paralyze. Excuse me, verb ako. I-paralyze the whole government. Unang-una, sinungaling. Ang kino-question at ang revelation, ang expose ng ating mga matitino, magigiting na abogado na kakampi ng bayan, Congressman Ungab, Pangulong Duterte, Attorney Vic Rodriguez, ay tungkol sa BICAM o bicameral report. At inamin ni Kimbo, di ba? Ang dami namang umamin na, dyan yung mga makakaliwang grupo na sinabi, yes, nakita nila talagang mayroong bakante, may blanco rather, at nakita nyo naman yun. You just go dyan sa YouTube, sa Facebook, di ba? Sa page si Attorney Vic, na talagang may bakante. So doon palang sinungaling na si Bangag. Double trouble ang nangyari sa kanya. Unang kahit anong yabang niya doon, for sure, pinagtatawanan siya ng mga abogado doon dahil ang binabanggit naman hindi GAA eh. Dahil ang GAA ay nasulatan na ang mga figures o numbers na gustong ipasulat ni Lisa Tanas sa kanya. Yang bruhang kidnapper na yan, yang buwaka ng inang babaeng pinakamadumi, ang puso, burak, kidnapper yan eh. 2 bata, pinakidnap sa Turkey. 2 sila ni Bangag, kasama si Teddy Boy Locsin Jr., kasama asawa, DFA. Lahat pinakidnap nila yung batang yan. Tao ba yan mga yan? Ibig sabihin, mga demon yan. May mga sungay. Okay, na hindi nyo lang nakikita. So, sinungaling. Tapos magyabang doon na lang palangga. Diyos ko po, kung ikaw dilawan, pulawan, mag-isip ka. May utak ka pa ba na nagpapaniwala kay Bangag na binasa niya yung 4,057 pages? You just Google. I-Google nyo, i-AI ninyo, o kung ano pa man ang inyong mga ginagamit na mga high-tech dyan na application. Itanong ninyo kay Google, itanong nyo kay yung Dan Fernandez na Julul na yan. Okay? Kung kayang magbasa ang isang tao ng 4 days sa 4,057 pages, definitely isang kasinungalingan, isang kabubuhan, not kabubuhan, isang pagpapanggap, kulang mga palangga, kulang ang mura ko. 1 milyong mura, 2 bilyong mura, o 3 ilang budget natin? 6.35 to trillion. Okay? Yeah. Kulang pa yan ang ating mura. The reason why gustong ipatawag ang mga vloggers like me, well, actually, hindi ako naka-receive. Attorney Trixie, Mark Lopez, Agent Morales, John Abinas, I think petawag, I don't know kung sino pa mga palangga. Pinapatawag sa Huwad Committee na yan dahil nasasaktan ng mga jutang ginimis na mga yawa na minumura daw natin sila. Kulang pa ang mura sa inyo. Dapat nga sa inyo, pumantay ang mga paa ninyo at pagbayaran nyo lahat sa taong bayan ang mga may araw din kayong mga hayot kayo. Hindi kayo forever dyan. Walang hiya kayo. Hanggang ngayon, andyan si Colonel Grijaldo sa Station 6 pinakulong ninyo. Talo pa ang terorista, ang turing nyo sa kanyang hinayo pa kayo dahil ang mga kapag iniimbestigahan at hindi pa napapatunayan, I believe 30 days ang maximum na pwede silang ikulong ongoing. Si Colonel Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!